Good afternoon guys mga kalapatids. So update sa mga ibon natin. Ayan, okay, so nakakalungkot na balita yung pares ng puti na to. Ayan, yung bumabara ko na yan. Di ba? Di ba mga itong mga nakaraang linggo pinurga pa natin, di ba? Kasi nga namamayat. Okay, so ayun, hindi na talaga siya nakasurvive. Namatay na talaga. So isa pa naman yun sa pinaka paborito kong kulay nila. Wala, hindi na umabot sa tropa natin. Yung tropa kasi natin na taga QC, gusto niya kunin, gagamutin sana niya. Kasi yung tropa natin dito sa Cainta, hindi niya kinuha kasi baka daw maawa yung ibon niya, magkakarga daw siya. So yung tropa natin na taga QC, yun ang nag-reply na kukunin niya. Ang problema, ayun nga, hindi na niya inabot, namatay na yung ibon. So pinarisan ko siya at good news naman, pagparis ko sa kanya nilagay ko tong puti kasi napansin ko nung nasa labas tong puti na to, binarakuhan niya, parang pumapalag tong puti, parang gusto niya rin makipagparis sa kanya. So ang ginawa ko, nilagay ko siya sa loob and ang bilis lang, nagparis na agad sila. Tamo, hindi nag-aaway talagang nagparis agad. Kanina nakita ko pa kanina, na sila kastahan na kanina, so hindi magtatagal, mangingitlog na rin yan. So wala, ganun talaga ang buhay. Sabi nga pag nawala ka, after mo mailibing, balik na sila, balik na yung tao sa kanilang buhay, move on na, ganun din sa mga hayop. So mas mabilis nga mag-move on ng hayop. Tingnan mo to, namatay yung pares niya kahapon. Pinarisan ko. Ay, nung isang araw pala, namatay yung pares niya nung isang araw. Tapos, ayan, pinarisan ko. Ayan, move on na agad siya. Diba? So, ganun talaga ang buhay. Kahit naman sa tao nangyayari yan. Diba? Pag nawala tayo, move on lang yung mga iniwanan natin. So, biglang napunta sa ganun, So, ganun talaga ang buhay. So, eto naman, malapit na rin tumamisa. Malapit na rin pumisa to. Siguro mga next week siguro pisana na to. Pisana siguro itong dalawang to next week. So ganun din dito sa isa natin dito. Next week pipisa na rin to. So baka paghiwalayin ko na rin to. Hiwalay ko na rin tong niya, anak niya. Ayun, sakto dating ko magpapalit na ng maglilimlim. So itong dalawang to pasaway, nagpalabas ako kahapon. Hindi umuwi itong dalawang to, tumatambay lang sila dyan sa labas, pero at least hindi naman lumalayas. Kakatapos ko lang din kasi magpakain, maubos na yung pagkain nila. So tanggalin na natin to. Katapos ko lang din kasi magpakain, guys. Baka next off ko na lang ako maglinis ng kulungan nila kasi wala na tayong time. So dito nangungunti na dito. Ang karamihan ng mga na-arbor sa akin ito kasi ito, ubos na rin yung pagkain nila. Karamihan ng mga na-arbor sa akin galing dito. So paubos na rin. Ito kasi yung mga dati kong breeder. Karamihan ng nakakulong dito dati kong breeder. Pero ngayon halos wala ng breeder dito. Wala na, ito na lang. Ito na lang yung natirang breeder. Yan yung bumalik sa akin na breeder. So ito karamihan dito sa akin na lumaki. Mga dating dating inahin. Dating mga sisiw yan, mga yan. So sa akin na lumaki yan. Dito na mga anak yan ng mga breeder natin. Pati rin naman nandito sa kulungan na to, mga dating nating mga anak yan ng mga dati nating breeder. So siguro itong summer na to, baka kumarga din ako ng ibon kung sakaling may ibon pa tayo. Nagpapalit na kasi ako ng mga kalapate, guys. So baka sa summer kumuha ako ng magandang ibon kung sakali. Kung hindi tayo mapahinto magkalapate kasi may plan na akong huminto talaga magkalapate. Kasi gawa ng hindi ko na naasikaso. Pero try ko na itong summer na to, kung sakali lang hindi matuloy yung pag-alis ko dito sa bahay na to, try kong kumuha kahit makasama experience man lang natin sumali sa mga karera. Siguro bigyan pa natin ng chance sarili natin kahit mga 2 buwan lang. So try natin
ilaban yung isa sa mga to or kumuha ng magandang ibon tapos panakin lang natin din saka na tayo huminto. Kahit isang beses lang na makakarga pa. Pero hindi ko pa naman sure. Titingnan natin kung sakali magkaroon ako ng oras pa. Okay, so gusto ko lang may experience na kumarera or kung wala naman ako makuhang ibon sa mga tropa, kung wala naman ako makuha, subukan ko tong mga ibon natin kasi karamihan naman dito may magaganda rin namang pinanggalingan. Okay, so try natin, kumarga lang, experience lang kahit hindi na tayo manalo, hindi ko naangad manalo yan. So sa summer pa naman yun, hindi ako matuloy, summer pa, ang plan ko talaga ikarga ito yan, tinitrain ko yan kaso ngayon pa nga lang ngayon pa nga lang nakikitaan na natin ng katamaran. Sino ba pwede rito? Ito nga, hindi na nakalimlim. Itlog niya, pakalat-kalat na kasing wala, hindi na niya inasikaso yung itlog niya. So ito sigurado ako yan, may magandang yan, pinagmulan yan, galing yan sa isa sa mga tropa nating ngangarera din. So baka yan, ito kapatid niya to, kapatid nung pinakita ko dun sa kulungan na yan, kapatid niya yan. Comment nga kayo kung ang kalapati ba pwedeng manganak ng parehong hen, kasi napansin ko parang pareho silang hen. Nung una bumabara ako pero bara ko kasi yung bluebird na yan so napansin ko lang nagkaroon sila ng itlog, hindi na bumabara ako yung checkered na yun, so parang hen siya, hen din to, so parehong hen yung lumabas sa kanila. Di ba? So ayun lang, dito ko na ulit putulin, wala na tayong halos mapag-usapan sa mga kalapati natin. Isa sa pinaka gusto kong kulay dito sa mga to, ito yung off color na yan, gustong gusto ko talaga kulay niyan. Ang ganda talaga ng pagkakalabas ng kulay niya. Nung unang lumabas yan guys, hindi ganyan ang kulay niyan, talagang na lang talaga barako pa siya diba? Tapos ang maganda pa sa kanya, hindi siya ganun ka hindi ganun ka haba ang tuka niya so gusto ko talaga ang kulay niyang isang yan. Dakmain ko nga, try natin dakmain. Ayan, so ito talaga isa sa mga gusto kong kulay ng mga kalapati ko. Ito ganda talaga ng pagkakagawa ng kulay niya. Nung lumabas to, sisi pa to, hindi ganito ang lumabas talaga ng kulay niya. Ganda pa ng ilong, tuka niya hindi ganoon kahaba. So gustong gusto ko talaga to sa mga kalapati ko. Kahit na hindi ko nalagyan ng singsing to guys, hindi ko talaga to pinapa-arbor. Ang daming humihingi nito sa akin, hindi ko talaga pinamimigay. So parang isa to sa nagpapaganda kapag nabubuksan ko yung kulungan ko. Isa ito sa gustong gusto kong nakikita sa kanila. So yung ilong heart na heart pa, hindi ganun kalaki, pero tingin ko pag tumanda to lalaki ang ilong nito. So isa yan sa gustong gusto ko sa kanila. Sana hindi magkasakit to, ang hirap magpagaling pag nagkakasakit yung kalapate. Pasok na natin siya sa loob. So ayun mahaba na naman panibagong taon na naman, 2026 na. So panibagong taon na naman guys. So sana maging swerte sa atin ng taon na to. Sana lahat tayo, hindi lang ako, lahat tayo, sana lahat tayo umasenso. Sana lahat tayo mawala sa kahirapan. So trabaho lang ng trabaho, wag tayo tatamarin. Kayod lang ng tayo ng kayod. Okay? So malay natin yumaman tayo, hindi naman sobrang yaman, pero at least yung mga bagay na gusto natin ibigay sa pamilya natin maibigay natin. So yun lang naman talaga ang hangad natin, di ba? Hindi naman natin kailangan sobrang yumaman ng husto.
So sana itong taon na to maging swerte sa atin. Okay, so good luck sa atin at sa mga bago, pa-subscribe naman, malaking bagay ito sa akin. Sa mga bagong manonood dyan at sa mga dati yan na, maraming salamat po sa patuloy na suporta. So ayun lamang po, and God bless po sa inyong lahat.